Bago natin pag-usapan paano pwedeng yumaman mula sa daga, ipag-usapan muna natin bakit pinandidirihan ang mga daga. Sila ang pinakamasama. Maraming tao ang nakakaalam sa kanila bilang marumi, masama sa kalusugan, kadiri at pangit. Kung hindi ka makapaniwala, maraming tao ang may tunay na takot sa kanila. Ngunit ang kailangan nating maunawaan, una, ay ang mga alagang daga ay ganap na hindi katulad ng mga ligaw. Maaaring magkapareho sila ng istruktura ng katawan at mga gawi sa pagkain. Ngunit mayroon silang malaking pagkakaiba sa pamumuhay at pag-ugali. Kaya bakit ang mga daga ay may masamang reputasyon? Ang mga ligaw na daga ay hindi mga nilalang na maamo. Kung makakataka sila, tatakbo agad sila. Gayunpaman, kadalasan, ang ganitong uri ng daga ay lumalapit lamang kung nasaan ang mga tao o kung may malapit na mapagkukunan ng pagkain. Kung sila ay nakakulong, ang ligaw na daga ay malamang na magagalit at susubukan na lumaban dahil sa kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga alagang daga ay napaka-friendly sa mga tao at sa iba pang mga alagang daga. Isang veterinaryo ang minsan ko nang nakausap na may alagang daga at ang sabi niya ang alagang niyang daga ay kukuha sila ng mga regalo mula sa kanyang mga kamay, magbibigay ng mga halik sa kanya at kung papayagan niya ito, upo sila sa kanyang balikat buong araw. Ang mga ligaw na daga naman ay maaaring magkalat ng maraming masasamang sakit, kasama ng mga pulgas at iba pang mga parasitong sakit. Kilala ang mga ito na nagdadala ng mga sakit tulad ng mga sakit sa paa at bibig, at na-link sa mga kondisyon tulad ng cryptosporidiosis, isang parasite-borne intestinal disease. At kung ang isang ligaw na daga ay nahawahan ng isang sakit o may kondisyon sa utak, posible para sa rodent na maging mapaglaban at agresibo na maaaring humantong sa isang mapanganib na sitwasyon. Pero, alam mo ba na ang mga ligaw na daga ay talagang hindi sila ang sanhi ng ika-14 na nasiglo na Black Death sa Europa na nauulat? Well, iyan ang sinasabi ng mga siyentipiko. Ang Black Death ay isang bubonic plague na pandemic na naganap sa Europa mula 1346 hanggang 1353. Isa sa mga malalang pandemya sa kasaysayan ng tao, abot sa 50 milyong tao ang nasawi, marahil 50% ng populasyon ng ika-14 na nasiglo ng Europa. Ang bubonic plague ay sanhi ng Bacterium Yersinia pestis at kumakalat ng mga pulgas. Ang mga domestic na daga ay mas malamang na hindi nagkakalat ng sakit kaysa sa anumang iba pang alagang hayop sa bahay at kung ikaw ay isang responsableng nag-aalaga ng daga at panatilihing ligtas at malinis ang kanilang kapaligiran at kulungan. Kapag narinig ng mga taong hindi pamilyar sa mga daga ang salitang daga, hindi nila naiintindihan ang pagkakaiba ng uri. Kaya bakit sa mundo ang mga daga ay may masamang reputasyon? Ang mga alagang daga ay hindi katulad ng mga ligaw. Sila ay kaibig-ibig at sobrang matatalino. Ngayon pag-usapan paano pwedeng kumita ng millions mula sa daga. Sinasabi ng isang Cambodian na si Mr. Chamraun, dahil sa pag-aalaga ng bamboo rat siya ay yumaman. Ito ay isang uri ng malalaking daga. Si Mr. Chamraun ay isang magsasaka at nag-aalaga din siya ng daan-daang bamboo rats sa kanyang likod bahay bilang alternatibo sa mamahaling manok at baboy. Ang mga malalaking daga ay hindi lamang nagiging source ng pagkain sa Cambodia, kundi pati na rin sa ibang bansa tulad Thailand, Cambodia, Indonesia, Brunei, Laos, Vietnam, Burma, Malaysia ilang bahagi ng Pilipinas. Ay growing industry. Ang ibang mga magsasaka sa lugar na nag-aalaga dati ng manok at baboy ay gustong subukan ang bamboo rats raising at ibinenta sa kanila ni Mr. Chamraun ang mga bamboo rats na may sapat na gulang na upang tulungan silang makapagsimula. Sinabi ni Mr. Chamraun sa kanyang mga customer, ang bamboo rats ay hindi malaki ang gagastusin sa pagpapalaki. Ang pinakamalaking gastos ay ang pagtatayo ng isang maayos na tirahan nila o mga kulungan. At ang kanilang pagkain ay kahit ang mga tirang pagkain ng tao ay ayos na. Bukod pa rito, ang mga bamboo rats ay mas mainam kaysa sa mga lokal na domesticated at ligaw na lahi dahil hindi sila naglalabas ng napakabahong amoy niya. Gusto nito magpahinga o matulog ng hindi naabala. Ang mga bamboo rats ay nocturnal, kaya napaka-aktibo nila sa gabi at sa madaling araw at dapit hapon. Panatilihin ang mga oras ng pagpapakain, paglilinis ng hawla at pakikipag-ugnayan hanggang madaling araw at dapit hapon hanggat maaari, at itugma ang iyong aktibidad sa iyong mga alagang bamboo rats. Huwag ilagay ang mga ito sa mga lugar na maraming aktibidad sa araw. Ang mga bamboo rats ay natutulog ng 12 hanggang 13 oras sa isang araw. Ang mga inaalaga ang daga tulad ng bamboo rats ay may mas mahabang buhay kaysa sa mga ligaw na daga.
Dahil ang mga alagang daga ay protektado mula sa mga mandaragit at laging may nakahanda ng pagkain, tubig, tirahan at bitamina. Ang mga bamboo rats ay nabubuhay humigit kumulang 2 hanggang 3 taon. Madali silang alagaan, maaari mo silang pakainin ng mais, kanin at tubo o murang bamboo stick o kahit mga tira nating pagkain, wag lang ang kanin baboy. Kapag ang mga daga ay matured na at tumaba ng may timbang humigit kumulang 1 kilo o higit pa, maaari silang dalhin sa merkado at ibenta sa halagang 5 hanggang 8 US dollars bawat ulo. Si Mr. Cameron ay nakakapagbenta ng hanggang 10,000 bamboo rats sa isang buwan, katumbas ng 70,000 US dollars o katumbas ng 3,850,000 piso. Sinabi ni Mr. Theng, presidente ng Association of Cambodian Farmers Communities, na ang pag-aalaga ng daga para sa karne ay makakatulong sa milyon-milyong tao na hindi kayang bumili ng baboy, manok o baka, makakatulong din sa kabuhayan ng mga magsasaka, lalo na ang mga magsasaka na laging may problema kung may bagyo. Walang mga lokal na regulasyon sa pagpapalaki o pag-aalaga ng daga o pagbebenta ng kanilang karne, kaya ito ay isang madaling negosyong pasukin. Rat as delicacy. Sa ngayon, ang bamboo o rats ay isa sa mga pangunahing pagkain sa Cambodia, Laos, Myanmar, ilang bahagi ng Pilipinas at Indonesia, Thailand, Ghana, China, Vietnam at Nigeria, kung saan paborito ang rat sa lahat ng etnikong grupo. Ayon sa naiulat, na sa ilang bahagi ng mundo, kung saan ang karne ng daga ay isang napakasarap na pagkain, ito ay mas mahal kaysa sa karne ng baka, baboy, manok at isda. Kaya sa mga taong takot sa daga, manatiling malinis sa kapaligiran, at maayos at hindi nakakalat ang mga pagkain, para hindi pamugaran ng mga daga ang ating tahanan. Sa ulitin mga kababayan, at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin.